kapatid na Rodel ng awit. Opo. Buhayin mo ako, O Panginoon, dahil sa iyong pangalan. Sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kabagabagan. Yan. O edi, kailangan talaga yung katuwiran gawin natin para maalis tayo doon sa bilangguan ng kasalanan. Yan, mga kapatid, huwag natin kalilimutan. Bakit? Yung pagsunod natin sa Diyos, magpapaginhawa yun sa ating mga kaluluwa. Tignan ninyo. Siyento, pakibasa mo kapatid na 25:12 ng awit. Opo. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ano yung pagkatakot sa Panginoon? Nakapaloob dun sa pagkatakot sa Diyos, kapatid na Rodel. Ang pagsunod po sa mga utos ng Diyos, kuya. Di ba, sabi mo na muna para diretsyon 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan. Hindi anong sabi dun sa 25:12, kapatid na Rodel? Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Sumusunod sa utos dahil natatakot no, kapatid na Rodel? Opo. Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Nakuha mo, Brother Rodel? Awa po ng Diyos, kuya. O paano? Sige nga. Opo, yung pagginhawa ng kaluluwa, kuya, yun po pala yung ikaw ay maging free of sin, maalis ka rin sa pagkakasala. Dahil yung kasalanan, sakit ng kaluluwa. Ang kasalanan, pamigil, bilangguan po yan kasalanan, mga kapatid. Kaya kailangan maalis tayo sa kasalanan. So, sinasabi doon sa 142:7, ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. So, yung kaluluwa, nabibilanggo yan mga kapatid. At sinasabi sa 28:13 ng Kawikaan, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang, hindi giginhawa. Alin sa kanya ang hindi giginhawa doon sa nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang? Yung hindi nagpapahayag at nag-iiwan noon, mga kapatid. Yung kaluluwa, pinag-uusapan po dyan dahil yung kaluluwa nga, pwedeng mabilanggo. At ang isang bilangguan ng kasalanan o ng kaluluwa, yan kung kasalanan, pamigil yan. Sabi sa Jeremias, ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil na sa inyo ng kabutihan. So mapipigil ka sa kabutihan. Hindi ka makakagawa noon. Kaya nga hindi ka makapagpapasalamat kaya sinasabi doon sa binasa nating talata, ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Mabuting bagay po yung magpasalamat. Hindi tayo makapagpapasalamat sa Diyos ng kalugod-gugod sa Kanya kung tayo po ay nakabilanggo sa kasalanan. Kailangan maalis tayo doon. At talagang may sitas pa lang ganun, sakit yun pagalingin mo, ang aking kaluluwa. Doon po sa 41:4, Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa. May sakit. Ano sakit? Sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Kaya yung kasalanan po, sakit ng kaluluwa yan, at yung kasalanan, panggipit ng kaluluwa yan. Hindi ka giginhawa dahil dyan po sa
kasalanan na yan. Kaya kailangan mailabas ka dyan, maialis ka. At ang mag-aalis sa'yo dyan ay yung katwiran ng Diyos. Yung nasa awit 143, 11 yata yun. Buhayin mo ako, O Panginoon, dahil sa iyong pangalan, sa iyong katwiran, ilabas mo ang aking kaluluwa sa kapagawagan, sa katwiran ng Diyos. Kaya yung maglakad sa katwiran ng Diyos, yun po yung pangmaginhawa sa kaluluwa. 25:12 ng awit hanggang 13, sabi ng Biblia, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Yung natatakot sa Panginoon, kalahit ng pagkatakot sa Panginoon, nakapaloob doon, yung pagsunod sa kanyang mga utos, yung paggawa ng katwiran. Anong tao siya natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa, yung kaluluwa ng natatakot sa Panginoon, ay tatahan sa kaginhawahan. E pag nakatahan ka sa kaginhawaan, maginhawa po ang kaluluwa mo pagka ikaw ay natutong matakot sa Diyos. Kaya doon pa rin po pala uuwi yun sa pagkatakot sa Diyos, sa paggawa ng katwiran, sa pagsunod sa aral ng Panginoon, magtataho ng kaginhawaan ng ating mga kaluluwa. Yun po.